Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari noong early 2000. Ito ay isang kwento ng karumal-dumal na krimen na siyang gumawa ng history sa kasaysayan ng Australia. Kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Magpipitumpong taon na ang nakakalipas. Noong October 24, 1955, nang pinanganak itong si Catherine Knight. Sa kasamaang palad ng mga magulang niya ay lasinggero at lasinggera. So isipin pa lang natin yung araw-araw na pamumuhay ni Catherine sa puder ng mga magulang niya. Palagi siyang nasisigawan, nabubugbog at tila ba sa araw-araw na pamumuhay niya ay wala siyang nagawang tama. Pero sa kabila ng mga negatibong bagay na to, palagi lang iniisip ni Catherine na pagdating ng panahon na siya naman yung magbubuo ng pamilya, ay bubuo siya ng pamilyang nagmamahalan at masaya at aalagaan niya yung mga anak niya sa pag-aalagang gusto niya sanang naranasan niya nung bata pa siya. At hanggang sa tumigil na nga sa pag-aaral si Catherine nung 15 years old pa lang siya. High school na siya noon pero hindi man lang siya natuto magbasa o magsulat. At siguro nga dala na rin ito ng buhay niya sa mga magulang niya. Ang una niya naging trabaho matapos nito ay sa tahian ng mga damit, pero hindi siya dito naging masaya dahil iba yung pangarap niyang trabaho. Kaya naman makalipas lang ang 12 buwan o isang taon ay umalis na siya dito at nakapasok naman siya sa trabahong pinapangarap niya. At hanggang nung nagdalaga na nga siya at bumukod ng tirahan, ay marami siya nakilala at nakarelasyon. At hanggang nung 1974 ay kinasal siya kay David Kellett. Nung unang mga taon ay maayos yung pagsasama nila. Noong 1976 ay nanganak si Catherine ng babae na pinangalanan nilang Melissa. Kaso nga lang sa paglipas nito ay nagsisimula na sila magkasakitan. Ang sabi ni David ay paiba-iba ng ugali itong si Catherine at palagi siya nitong sinasaktan. Kaya nung parehong taon nung nanganak si Catherine ay iniwan siya ni David at malaki ang naidulot nito sa mental health ni Catherine. Isang araw na lang ay iniwan nito ang 2 buwang gulang na si Melissa sa rilis ng tren at naglakad papalayo. Buti na lang ay maraming taong nakakita at nailigtas nila yung sanggol bago pa dumaan yung tren. Habang nagkakagulo yung mga tao dun sa istasyon, ay nakakuha naman ng palakul si Catherine at tinangkang palakulin yung mga tao dito, buti na lamang ay walang nasaktan. Matapos mahuli si Catherine sa mga ginawa niya, dinala siya sa St. Elmo's Hospital pero pinalabas din siya dito kinabukasan. At sa parehong araw ay binalik din sa kanya ang batang si Melissa. Dahil sa kasamaang palad nung panahon na to, ay mukhang hindi pa mahigpit ang mga ospital at gobyerno tungkol sa mga ganitong kaso. At sa makalipas na mga taon, nagkaroon ulit siya ng mga bagong karelasyon. At kagaya nung una, naging masaya lang sila ng mga unang taon, pero naghiwalay din makalipas nito dahil sa nagkakasakitan sila at nagiging toxic na yung relasyon. Siguro dahil hindi rin alam ni Catherine kung paano ba bumuo ng healthy na relasyon dahil hindi niya alam kung ano ito at hindi niya pa ito nararanasan. At sa makalipas na mga taon ay nakilala niya si John Price noong 1995. Si John Price naman kagaya ni Catherine, hiwalay din siya sa asawa. Meron siyang 3 anak na babae, yung 2 dito ay nasa kanya, yung bunso naman ay nasa asawa niya. Nagkapalagayan kaagad ng loob yung mga anak ni John at si Catherine. Napakababait ito sa kanya, gayon din naman si John, palagi siyang inaalagaan, palagi silang nagtatravel, nagde-date. At sa pakiramdam ni Catherine ay mukhang natagpuan niya na yung partner o asawa na makakasama niya habang buhay. Makalipas lang ilang buwan ay nagsama na sila, si Catherine ay tumira na kay John at dito ay lalo sila nagkalapitan ng loob. Nagkakasundo sila halos sa lahat ng bagay pero may isang bagay lang silang pinagtatalunan. Dahil ito nga yung pamilyang pinapangarap ni Catherine sa mahabang panahon ay gusto niya na ikasal sila ni John Price para opisyal na isa na silang pamilya. Ang kaso nga lang, mukhang ayaw na ni John na ikasal ulit dahil hindi naging maganda yung hiwalayan nila nung huli niyang asawa. Nasaktan ng sobra dito si John, halos mawala siya sa focus sa buhay at halos magpakamatay na siya. Kaya't pinangako rin ni John sa sarili niya na hindi na siya ulit ikakasal. At ito nga yung nagiging dahilan ng awayan nila at hanggang nung early 2000 na umabot pa sa punto na nasaksak ni Catherine si John. Daplis lang naman ito na hindi niya na kailangan magpa-hospital pero alam ni John ng pagkakataon na yon na hindi na sila pwedeng magsama. Kaya't sinigawan niya si Catherine na umalis na ng bahay at nag-impake na ito at umalis. Matapos nito kinabukasan, bago pumasok si John sa trabaho ay dumaan siya sa police station at sa magistrate's court para magsampa ng restraining order para malayo itong si Catherine sa kanya
gayon din sa dalawa niyang anak. Dahil alam ni Jan kung anong mga nangyari sa mga unang nakarelasyon ni Catherine bago siya. Yung ilan sa mga nakarelasyon ni Catherine, yung iba dito ay napalo niya ng matigas na bakal sa ulo, yung iba dito ay sinaksak niya ng gunting, yung iba naman ay sinakal niya ng lubid hanggang sa hindi makahinga. Wala naman sa kanila ang namatay, pero gusto pa rin ni John Price mag-ingat. Matapos ang trabaho nito siguro mga alas 8 o alas 9, pag uwi niya sa kanila, nakita niyang may sulat si Catherine sa kanya na gusto nito na makipag-usap sa kanya ng dalawa lang sila at yung dalawang anak niya ay pinatulog muna sa bahay ng kaibigan niya. Bagaman gumagawa si Catherine ng paraan para maayos yung relasyon nila, sa ginawa ni Catherine na pangingialam sa pagbabantay sa mga anak niya ay nagalit ito. Naisip niya na walang karapatan si Catherine na gawin yun lalong-lalo na't magkaaway sila. Kaya't pumunta muna si Jan sa kapitbahay niya, nakipag-inuman at nakipagkwentuhan dito. At hanggang nung mga alas 11 na ng gabi ay umuwi rin ito at nagpahinga. At siya namang saktong dating ni Catherine at naabutan niya si John Price na natutulog na sa kama niya. At kinuha niya itong oportunidad para maligo, mag-ayos, magpabango at magpa-sexy ng suot. Matapos ito ay ginising niya si Jan. Sa kabila ng galit ito, nang makita niya si Catherine na nakagano na ayos ay nawala yung galit niya at hanggang sa may nangyari sa kanila. Makalipas ang ilang oras, siguro mga alas 3 ng madaling araw, ay nagising si Catherine, nakita niya si Jan sa tabi niya ay tulog pa din. Tinitigan niya ito at kitang-kita niya na ang sarap ng tulog ni Jan. Pero imbis na matuwa siya dahil mukhang nagkaayos na sila, ay parang nakaramdam siya ng hiya sa sarili niya. Naisip niya, siguro kaya ayaw siyang pakasalan ni Jan ay ginagamit lang siya nito. Doon siya nakaramdam ng sobrang galit kay Jan. Kahit ang nasabi na lang ni Catherine noong mga oras na yon, ay tuturuan niya ng leksyon si Jan na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Nung oras na yun ay pumunta si Catherine sa lugar na pinagtatrabahuhan niya. Kinuha niya yung mga gamit niya dito at bumalik siya sa bahay ni Jan. Pagdating niya dito ay inilatag niya iba't ibang uring gamit na ginagamit niya sa trabaho niya at pinili niya yung isa sa mga paborito niyang gamit. Makalipas ang ilang oras, alas 6 ng umaga, napansin ng kapitbahay ni Jan na nandun pa rin yung sasakyan nito. Naisip niya baka tinanghali ito ng gising pero habang tinititigan niya yung bahay ni Jan at nagbabalak siyang katukin ito ay may pumaparadang sasakyan sa harap ng bahay nila. At narealize niya nakatrabaho pala ito ni Jan at sinusundo siya dahil kailangan si Jan sa company ng mga oras na yon. Kaya't sabay na silang pumunta sa harap ng bahay ni Jan. Katok sila ng katok dito pati sa bintana pero walang sumasagot sa loob. Hanggang sa napansin nila yung gilid pala ng pinto ay may marka ng dugo. Tumawag kaagad sila ng pulis, makalipas ang ilang minuto ay nagdatingan din ito na may kasamang ambulansya. Sinubukan ng mga pulis na dumaan sa likod ng bahay. Nagbabaka sakali sila na sana bukas yung backdoor para hindi na nila ito kailangan sirain. Nung papunta na sila sa likod ay nakita nila may pinggan ditong nakataob na mukhang nanggaling dun sa bintana sa gilid ng bahay kung saan ito nakatapat. Kaya sinilip nila to, nakalak din, pero dahil sa lamin naman makikita nila kung may tao sa loob. Pagsilip nila dito, nakita nilang ang daming pagkain dun sa lamesa. Pero wala sila makitang kahit sino. Kaya't dumiretso na sila sa backdoor, katok sila ng katok pero wala pa rin sumasagot. Kaya't sinira na nila to at pumasok yung mga pulis na nakahawak sa mga baril nila. Dahan-dahan sila naglalakad papasok ng bahay hanggang sa nakarating sila sa sala nito. Nakita nilang napakaraming dugong nagkalat dito papunta sa kusina, kaya't dito kaagad sila nagpunta. Pero wala sila makitang kahit sino, kaya't bumalik sila sa sala kung saan nila nakita si Catherine. Nakahiga ito at parang wala ng buhay, kaya't chinek kaagad nila at may pulso pa ito kaya't dinala kaagad sa ospital. Habang patuloy lang naglilibot yung mga pulis sa bahay ni Jan. Sinubukan ulit nilang bumalik sa kusina kung saan nila nakita yung napakaraming dugo na parang may hayop o taong hinila dito habang tumutulo pa yung mga dugo nito. Kaya't sinundan lang nila at nakita nilang may kurtina na parang may tinatabingan itong pinto. Kaya't dahan-dahang nilapitan ito ng mga pulis. Hinawi ito ng isa sa kanila pero nakita nila isa lang pala itong lagayan ng mga gamit. Sinubukan nilang i-check ito ng mabuti na baka may hayop, may tao o bangkay sa loob dahil dito talaga sila dinadala ng napakaraming dugo mula sa sala. Pero wala sila makitang kahit ano o kahit sino na pwedeng pagmulan ito. At habang patuloy sila nag-iikot sa bahay ni Jan, napansin nila na yung isa sa mga pulis nila ay napakaraming dugo sa kamay. Wala naman siya maalalang pwedeng pinagmulan ito o nasugatan ba siya habang papasok sila sa bahay, kaya't inalala niya yung mga ginawa niya mula pagpasok nila dito. At naalala niyang siya nga pala yung humawi ng kurtina na nakatabing dun sa lagayan ng mga damit. At nung binalikan nila yun, dun lang nila napagtanto na yung bagay na hinawi niya ay hindi pala kurtina. Dahil nung gabi